Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Kamusta po tayo? At almost 3 days na lang po ay camping na po ulit natin. At napakabilis po ng panahon. Amen po. Kumbaga parang katapos lang po, tulad niya sinabi ni Pastor Ramean kahapon, parang katapos lang po nung summer camp po natin. At ngayon po, nag-ready na po tayo sa July camp. Amen po. At alam ko po, ang bawat worker, bawat elder po, at mga pastor po natin ay busy po sa pag-asikaso para sa darating po na camping po natin. At nawa po tayong lahat ay maging excited na ano ba yung mga bagay na gagawin ng Lord sa atin sa araw po ng camping. Amen po. At ngayon po, may gusto ko pong i-share sa inyo. Ito po isa po sa mga shinare po sa ating ni Pastor Eli nung nakaraang camping po. Pero bago po yun, nung nakaraan po, meron po ako nakita na sabi niya doon, sa caption nila, nung Sunday service nila, bakit ba mahalaga ang camping? Yan, kung tatanungin ko po kayo ngayon, ano ba yung kahalagahan po ng camping para po sa ating mga taga-Rema? Kasi hindi pwede na nagka-camp tayo, pero hindi natin alam kung ano yung purpose, kung bakit natin kailangan mag-camping. At ako po, personal, magka-testimony po ako. Ako po ay bunga po ng camping. Amen po. At nung time na ako po in-invite nila Pastora Arlene, nila Pastora Dayan, ay actually hindi ko po alam kung ano ba talaga yung ginagawa kapag camping. Pero alam niyo po, tulad ng sinabi ko po, isa po ang camping sa humubog po sa pagiging Kristiyano ko. At isa po ang camping ang nagparanas po sa akin. At doon nagpakilala po ang Panginoon kung gaano siya kabuti para po, kung gaano siya kabuti po sa akin. At ngayon po, gusto ko pong balikan dito po sa Mark chapter 1 verse 15. Kung may mga Bible po tayo, makipagbukasan na lang po tayo. Ang sabi niya po dito sa Mark chapter 1 verse 15, sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit na ang paghahari ng Diyos. Pag-isihan na ninyo ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa magandang balita. Yan, ayun po yung sinabi po dito sa Mark chapter 1 verse 15. Kahapon po, ang isa po sa mga kinuwento ni Pastor Ramean, yung regarding po na, sabi niya po doon na malapit nang bumalik ang Panginoon. Pero hindi natin nalalaman, pero nangyayari na. Amen po. Pero medyo magulo, tama po. Pero ang sabi niya po doon na hindi natin napapansin, pero unti-unti nangyayari na po pala ang pagdadating ng Panginoon. Kaya nga po sabi niya dito sa verse 15, dumating na ang takdang panahon, malapit na ang paghahari ng Diyos, pag-isihan na ninyo ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa magandang balita. Ano po ba yung magandang balita na sinasabi dito ng Panginoon? Ang isa po sa pinakamagandang balita na sinasabi po dito ay yung kaligtasan na ibinigay niya po sa atin. Na sabi niya, ito na yung panahon para maniwala ka o maniwala na tayo doon sa magandang balita. At isa po sa pinakamagandang balita na pwede mo marinig ay walang iba kundi ang kaligtasan na binigay po sa atin ng Panginoon. Ang sabi niya dito, dapat magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Panginoon. At alam naman po natin, ang camping po, isa po ito sa nagtuturo o nagmumold o nagbibigay sa atin ng mga guidance o guidelines para po mas makilala natin ang Panginoon at magkaroon po tayo ng relasyon po sa Kanya. At sa bawat isa po sa atin, alam ko po, struggle po tayo, tama po, every camp, kung paano tayo makapagdala ng kaluluwa sa Panginoon. Pero alam niyo po, ang sabi niya doon, ang reward ng mga Kristiyano o yung mga tao, yung mga worker, ay after niya magawa yung pinapagawa ng Diyos sa kanya. At alam niyo po, sa akin personal, tulad po na sinabi ko po sa inyo, ako po ay bunga ng camping. Ang unang attend ko po sa Rema ay kung di pa ako nagkakamali ay 2014, giginto po yun. At doon ko po first na encounter ang Panginoon. Amen po. At doon ko po mas nakilala o mas naunawaan na ano ba yung kahalagahan ng kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos. Yes, sabihin natin, ano ba yung magandang balita na hinahayag ng Panginoon sa atin?
Pero ang sabi niya po dito, isa sa pinakamagandang balita na pwede mo malaman once na ikaw ay matin ng camping, na ikaw pala itinubos ng Diyos mula dun sa kasalanan. Amen po, mula dun sa kasalanan, tayo po ay tinubos ng Diyos para tayo ay hindi na mapunta dun sa kasalanan. Ang sabi niya po dito, ang camping ay isa sa mga way ng Diyos para mapaghandaan mo yung pagdating niya. O iniready ka ng mga pastor, ng mga worker, ng mga tao na ginamit ng Diyos para mapadala ka sa lugar na yun. At sabi niya po doon, kapag ikaw ay nag-camping o tayo po ay sumama ng camping, ang sabi niya doon, ma-aware tayo sa kung ano yung nangyayari sa mundo natin. Sabi niya doon, mas aware ka sa kung ano yung nangyayari sa iyo o nangyayari sa paligid mo. Bilang Kristiyano po, sabi niya doon, ang kaaway ay parang isang leon na naghahanap ng may sila. Ibig sabihin po, kung tayo ay magka-camping, mas ma-aware natin yung sarili natin kung tama pa ba o mali na po ba yung nilalakaran po natin. Amen po. O tama pa ba o mali na ba yung takbuhin na ginagawa po natin. Ngayon po sa atin po bilang mga mananampalataya at bilang mga Kristiyano na po, isa lang ang sinasabi po ng Panginoon dito, na sabi niya, maging mapagbantay ka. Amen po. Ngayon, darating na camping, ang sabi niya doon sa John 10:10, na parito ang kaaway upang pumatay, mangwasak at manira. Alam niyo po, yung desire natin, yung joy, yung peace, danakawin niya ni Satanas eh. Amen po, aalisin niya ng kaaway. Pero alam niyo po, sabi ng Lord, sabi niya, ang joy o yung kagalakan na ibibigay ko sa iyo, ang siya magiging kalakasan mo para magpatuloy ka. At isa po sa purpose ng camping ay para mapanatili yung joy natin sa paglilingkod. Amen po. At kapatid, huwag mong hayaan na hindi ka makasama sa gawain na to. Kasi ang gawain na to ay hindi tao ang lumikha, kundi ang Panginoon pa rin po. Kasi bakit po, sabi niya, nagagalak ang Diyos sa nakikita niya yung mga anak niya na sama-samang nagpupuri. Amen po, ibig sabihin yung joy ng Lord ay nandoon once na nakita niya na tayong lahat ay magkakasama at nagpupuri sa Kanya sa isang gawain. Amen po, yes, struggle tayo pinansyal, struggle tayo sa kung paano tayo makakapunta. Pero sabi nga dito sa kanta natin, sabi niya, God will always make a way. Ang Diyos ang gagawa ng paraan, tayo ang susunod doon sa kaparaanan ng Diyos kung paano niya tayo dadalhin at paano tayo pagsasama-samahin ng Panginoon. Amen po. Dito po, sabi niya pa po dito, sabi niya, once tayo ay sumama ng camping, sabi niya doon, mas maging aware ka doon sa kasalanan ng mundong to. O sa kung paano tumakbo ang mundong to. Ang sabi niya dito, sa bawat isa po sa atin, mas naisin natin na makasama sa rapture. At paano tayo makakasama sa rapture? Paano tayo makakasama sa pagdating ng Panginoon? Ulitin po, sabi niya dito sa Mark chapter 1, verse 15, sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit na ang paghahari ng Diyos, pag-isihan na ninyo ang inyong mga kasalanan, at maniwala kayo sa magandang balita. May mga tao na nagsasabi na, susunod na lang po ako sama ng camping. Amen po. Kasi July camp naman po yan eh. Pero alam niyo po, ang sabi niya po dito, ito yung takdang panahon na kung saan dapat tayong mga Kristiyano ay magkakasama na nagpupuri sa Panginoon. Amen po. Ito yung panahon na kung saan tayo, mga lingkod ng Diyos, ay magkakasama na nakikinig at nag-aaral kung ano yung mga bagay na pinapagawa po ng Panginoon sa atin. At sa atin pong lahat, ano ba yung kailangan nating gawin? Ano ba yung kailangan nating unawain? Ano ba yung kailangan natin mas tuunan ng pansin sa darating na camping? Amen po, sabi nga, di ba po, sabi ng mga pastor po natin lagi, magkaroon ka ng 3 tanong sa Lord. Mula day 1, day 2, day 3, magtanong ka sa Lord. Na Lord, ano ba yung gagawin ko? Ano ba yung pinapagawa mo sa akin itong after camp na to? Alam niyo po, mas maganda na inaalam ang kalooban ng Diyos. At once na alam mo na, o alam na po natin yung kalooban ng Diyos, mas maganda na pinaglalaban po natin to. Amen po. At dito po sa Mark chapter 1 verse 15, sabi niya,
Sabi niya po doon, pagisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa magandang balita. At ano po ang magandang balita? Kung gusto po natin malaman ang magandang balita, ay sumama po tayo ng camping. Amen po, kung katabi mo yung kapatid mo sa Panginoon, sabihin mo, huwag kang magpapaiwan. Amen po, kasi ang camping, isa sa ginawa ng Diyos, o isa sa pinatupad ng Diyos sa Rema. At ang camping po ay isa sa gawain na kung saan mas lalo tayo mapapalakas at magpapatuloy po sa Panginoon. At yun lang po yung gusto kong i-share po sa inyo ngayong hapong ito. At salamat po sa time po ninyo and God bless po. Yan, sige, pray po tayo. Ama, dakila sa lahat, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa hapong ito. Lord, dalangin ko, Panginoon, na magkaroon kami ng expectation heart, Panginoon. Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng desire, o Diyos, sa kung ano yung sasabihin mo sa bawat isa sa darating na camping. Lord, naniniwala kami na kami ay darating at uuwi, Panginoon, na puno ng iyong presensya at puno ng iyong mga paalala. At ayahan mo, Panginoon, na sa camping na yan, mas maging malinaw ang pagkatawag ng mga lingkod mo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa hapong ito. Pagpalain mo ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Yan, salamat po sa time po ninyo and God bless po.